Huwebes na tayo ngayon, ha? August 27, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, higit sa 100 opisyal ng gobyerno sumasailalim sa lifestyle check ng Ombudsman. Ilan? 100? Senator Jesus Cunero naghigpit na nagtakda ng 30,000 pesos na multa sa mga lalabag sa sub-judice rule. Bipinday Sara may buwelta naman sa prosekusyon, impeachable offense patunayan sa ebidensya at hindi sa insulto. Senator Jinggoy nagtamo ng injury sa tuhod matapos na matumba ay tinakbo sa ospital. Death toll sa Habagat at magkasunod na bagyong Luis at Maymay umakyat na sa 31. Pagbaha sa Metro Manila nagpapakita ng pangangailangang protektahan ng Sierra Madre ayon naman kay Speaker D. Daan-daang katao nawawala sa matinding pagbaha sa hangganan ng Nepal at Tibet. Death toll umabot na sa 157. Habagat patuloy na magpapaulan sa Luzon at Western Visayas. Bagong LPA posibleng mabuo bukas o ngayong araw. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na makakaapekto sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang habagat o southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, asahan ang pagulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental sa susunod na 24 oras. Bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na kalangitan, may isolated rain showers at thunderstorms naman ang posibleng mangyari sa natitirang bahagi ng Luzon, gayon din sa Aklan, Capiz at Negros Oriental. Inaasahan din ang kalat-kalat na thunderstorms at sa iba pang bahagi ng bansa. Moderate hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang inaasahan sa Luzon at Western Visayas. Samantala, inaasahan na muling lalakas naman ang habagat ngayong weekend dahil sa isang low pressure area na posibleng mabuo sa Philippine Sea ngayong araw o bukas. Dahil dito inaasahan na magiging maulan ang long weekend. Kasi Monday holiday, August 31. Oo nga pala, no, ha? National Heroes Day sa ilang lugar sa Hilagang Luzon, kabilang ang Ilocos, La Union at Baguio City. Nilinaw ng Pag-asa na hindi sunstorm ang nakitang parang makapal na alikabok sa paligid ng Senate Building sa Pasay City kahapon, kundi isang gas front. Bandang alas 2 ng hapon, biglang bumaba ang visibility sa lugar habang malalakas na hangin naman ang humampa sa mga puno at mga kable ng bakal sa isang ginagawang gusali. Ayon sa Pag-asa, ang gas front ay unang yugto ng isang thunderstorm na ang katangian ay malakas na hangin. Dahil sa lakas ng hangin, naipon at inilipad ang buhangin at alikabok, kaya't maaari itong magmukhang sandstorm. Umabot na sa 31 ang bilang ng mga nasawi dahil naman sa habagat at nagdaang mga bagyo batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet, umabot ng 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 3 sa Atok, 2 naman sa La Trinidad, na pawang nasawi dahil naman sa landslide. Umabot naman sa 11 ang sugatan at 3 patuloy na hinahanap. Aabot naman sa 2.2 milyon pamilya o kabuuan ng 7.7 milyon katao ang apektado ng masamang panahon sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Nasa 8,446 families o 28,000 individuals ang nananatili sa 346 evacuation centers. Umabot na sa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang higit naman sa 2,700 na bahay ang nasira, kabilang ang 323 na tuluyang nawasak. Nasa 1.9 billion pesos naman ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura. Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng 4.4 billion pesos na emergency loan para sa mga miyembro at pensyonado na apektado ng bagyo at ang habagat sa Luzon.
Aabot ng 166,789 active members at pensioners sa mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan, Pangasinan, Zambales, Cavite at Rizal ang maaaring mag-avail ng naturang pautang. Ayon kay GSIS President at Chairman Wick Veloso, maaaring umutang ng 20,000 ang mga walang kasalukuyang emergency loan, habang hanggang 40,000 naman na maaaring makuha ng may natitira pang balanse. Ang pautang ay babayaran sa loob ng 36 months na may 6% annual interest at may loan redemption insurance sakaling pumanaw ang borrower. Paalala ng GSIS, magkakaiba ang deadline ng application depende sa lugar, kaya tinihikayat ang mga kwalipikadong miyembro na magsumiti agad ng kanilang application. Magandang umaga, Pilipinas! Iginit naman ni House Speaker Faustino Bongiorno III na dapat palakasin ang pangangalaga sa Sierra Madre matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa matinding pag-ulan. Ayon kay Speaker D, hindi dapat umasa na lamang sa mga flood control project ang gobyerno. Mahalagang protektahan, ibalik ang kagubatan, watershed at iba pang natural na depensa laban sa matinding panahon. Kaugnay nito, muling tinalakay ng House Technical Working Group ang panukalang paglikha ng Sierra Madre Mountain Range Authority o SMMRA sa ilalim ng House Bill 3538. Ang Sierra Madre Mountain Range Authority ay inaasahang mangunguna sa pamamahala at proteksyon ng Sierra Madre kasama ang pagbuo ng 25-man master plan para sa conservation, restoration at sustainable development ng mountain range. Binigyan din ni Speaker D na dapat pagsamahin ang flood control, pangangalaga sa kalikasan, maayos na land use at disaster resilience upang mabawasan ang epekto ng magkakasunod na bagyo at matinding pag-ulan. Anya, dapat mabigyan ng sustainable livelihood ang mga komunidad na nakatira sa paligid ng Sierra Madre habang nakikipagtulungan sila sa pangangalaga ng kabundukan. Pagtatanim ho ng kawayan ang solusyon. Magandang umaga, Pilipinas! Pinadadagdagan ng Department of Health ang hospital beds dahil sa posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng pagbaha. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, 42 na hospital beds ang available sa mga DOH hospitals sa Metro Manila. May 33 government hospitals na rin na naglagay ng leptospirosis pass lane para sa mas mabilis na pag-aasikaso sa mga pasyente. Hanggang nitong August 22, nakapagtala ang Department of Health ng 4,285 leptospirosis cases, mas mababa ng 37% kung ikukumpara sa 6,839 sa kaparehong panahon ng nakarang taon. Pinakaraming kaso ang naitala sa Metro Manila, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Maynila naman, sinabi ni Mayor Isko Moreno na punuan na ang mga ospital matapos makapagtala ng 89 na bagong kaso. Meron ding 389,000 capsule ng doxycycline na nakahanda para sa mga nangangailangan. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagana na ang mga pass lanes ng 33 Department of Health hospitals para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tugon ito ng pamahalaan sa harap ng dumaraming kaso ng leptospirosis, partikular na sa San Lazaro Hospital na niya'y overwhelmed na sa dami ng pasyente. Iginiti Castro, tinak ng pamahalaan na may sapat na bed capacity at gamot ang mga ngailangang i-admit. Nagpatawag na rin ang command conference si Health Secretary Edwin Mercado para sa lahat ng mga DOH hospitals upang palakasin ang kanilang patient navigation at referral system. Paalala naman ni Castro sa publiko, handaan lahat ng ospital ng DOH, ganyan din ang mga health center. Ayun din yung mga yakap clinic na tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos lumusong sa tubig baha. Magandang umaga, Pilipinas! Binaha na nga ng mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa mga ospital na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, higit kahit gaano kalaki ang emergency room ng ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital, hindi na nito kayang tugunan ang dami ng mga pasyente sa kasalukuyan. Sa kabila nito, patuloy pa rin hinihikayat ni Yorme ang publiko na agarang magpakonsulta sakaling makaranas ng anumang sintomas o kung lumusong sa tubig baha para maagapan ang nasabing nakamamatay na sakit. Santa Ana Hospital.
I can honestly say to each and every one of you that our situation is we are now being overwhelmed by the infection or by sa ng ating pasyente na ng mga infected na leptospirosis. Sabihin nito, inatasan din ni Yorme ang mga tauhan ng mga health center sa lungsod magsagawa ng door-to-door campaign laban sa leptospirosis. Layunin ang hakbang na malaman ang sitwasyon ng mga residente, matukoy ang mga posibleng tinamaan sa lungsod at agarang maagapan. Umabot na sa 144 ang tinamaan ng leptospirosis ang naka-admit sa San Lazaro Hospital. Ayon naman kay Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro, 8 na ang mga namatay dahil nga sa leptospirosis. Posibleng lumagpas ng 10 piso kada piraso ang presyo ng itlog sa mga pamilihan bunsod ng kakulangan ng supply. Ayon kay Francis Oyhara, presidente ng Asosasyon ng mga Mag-iitlog, umabot na ng 6.80 hanggang 7 pesos ang farm gate price ng itlog ngayong Agosto mula sa nating 3 piso lamang noong Marso hanggang Mayo. Nasa 8 pesos hanggang 9 pesos naman ang presyo sa retail market, habang batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 6.50 hanggang 10 piso ang presyo ng white egg, depende sa laki. Paliwanag ni Oyihara, nakararanas ng kakulangan sa produksyon ang industriya dahil sa pag-usbong ng sakit sa mga manok, kabilang ang infectious laryngotracheitis, inclusion body hepatitis at low pathogenic avian influenza. Babala ni Oyihara, kapag nagpatuloy ang pagtaas ng farm gate price, mapipilitang sumunod ang retail price at posibleng lumagpas ka ng 9 na piso hanggang 10 piso ang presyo ng itlog. Kinasuhan na ang ama ng 14 anyos na estudyante na nasangkot naman sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., reckless imprudence resulting in homicide ang isinampang reklamo laban sa ama ng grade 8 student at isang security personnel ng paaralan. Una na ang kinilala ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ama bilang si Lieutenant Lars Jalani, dating Regional Enforcement and Security Chief ng Bureau of Customs sa Zamboanga, na nasibak na rin sa pwesto. Lumalabas sa investigasyon na ang baril ng ama ang nagamit ng kanyang anak sa naturang trahedya na ikinasuwi ng isang estudyante at mismong 14 anyos na shooter. Ayon naman sa PNP, nag-isang kumilos ang estudyante, walang nakitang ebidensya na may grupo o ibang taong kasabwat pa sa pamamaril. Yan man, nakita rin sa investigasyon ang ilang kakulangan sa seguridad ng eskwelahan na nakatulong sana para maiwasan ang naturang trahedya. Tiniyak ng PNP na ebidensya due process ang pagbabatayan sa pagtukoy kung sino ang mga dapat na managot. Pansamantalang sinuspende ng San Beda College, Alabang sa Muntinlupa City ang face-to-face classes kahapon dahil sa natanggap nilang hindi beripikadong banta sa seguridad. Sakop ng suspensyon ang lahat ng antas mula basic education hanggang tertiary at graduate school. Pero matapos ang pagsusuri ng Muntinlupa Police at mga opisyal ng paaralan, wala naman nakitang direktang komunikasyon ang magpapatunay na may aktwal na banta laban sa San Beda. Dahil dito pinayagan ng maipagpatuloy ngayong araw ang face-to-face classes matapos ideklarang ligtas ang campus para sa mga estudyante at mga kawani. Naglunsad na rin ang investigasyon ng PNP sa mga ulat na may online groomers na umunoy nang hihikayat ng mga menor de edad na gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Makikipagpulong ngayong araw sa Singapore ang Department of Information and Communication Technology sa mga kinatawan ng Roblox upang humiling ng dagdag na proteksyon para sa mga kabataang gumagamit ng online game. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nais ng gobyerno na gamitin ang Roblox, ang Philippine National ID System, para sa age verification ng mga gumagamit nito. Hinihiling din ng DICT na magtayo ang Roblox ng opisina sa Pilipinas para sa mas mabilis na koordinasyon sa mga otoridad, lalo na sa mga kasong kinasasangkutan ng mga bata
at mga online predators. Binigyan din naman ng pamahalaan na may hanggang Oktubre ang Roblox para tumugon sa hinihinging reforma. Ayon kay Aguda, 3 sa mga naunang requirement ng gobyerno ang natugunan na ng Roblox, kabilang ang public control, monitoring sa chat system at pakikipag-ugnayan sa gaming communities. Una nang sinabi ni Interior Secretary John B. Cremulya, posibleng na-impluensya ng Roblox ang 14 anyos na sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Isa rin umanong masugid na Roblox user ang isang menor de edad na nasangkot din sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo. Magandang umaga, Pilipinas! Ba't na lang hindi natin iban? Di ba? Kung wala naman talaga silbi, bakit kinakailangan pang may mga compliance pa? Di ba? Pwede naman ipasara kung talagang gusto natin. Pumangalawa sa may pinakamataas na win rate laban sa top 10 tennis stars ngayong 2026 si Alex Ayala. Yan ang update ibibigay sa atin ni Jojon Ako live mula po sa Washington. Jojon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Bagamat maagang nagwakas ang kampanya ng tambalang Alex Ayala at Canadian Felix Auger Aliassime matapos silang talunin ng husband and wife tandem na sina Gael Monfils ng France at Elina Svitolina ng Ukraine sa score na 4-1, 4-1 sa first round ng mixed double ng US Open sa New York kahapon. Pinatunayan ngayon ni Alex Ayala na isa siya sa pinakamatinding kalaban sa WTA Tour ngayong 2026 matapos makapagtala ng pangalawa sa pinakamataas na win percentage laban sa mga top 10 players sa buong mundo. Sa ulat ng Women's Tennis Associations o WTA, mula sa pagiging number 53 sa simula ng taon, umakyat si Alex sa kanyang career best na world number 18 bago magsimula ang US Open. Mayroon si Alex na 70% win rate at laban sa mga top 10 stars. Pumapangalalawang siya sa world number 1 at Belarusian professional tennis player na si Aryna Sabalenka na nakuha ng 71.4% win rate. Si Sabalenka ay tinalo niya dito sa Washington DC Mubadala Open. Kabilang sa mga pinabagsak niya ngayon taon ay ang mga number 3 sa buong mundo na sina Iga Swiatek ng Poland, Coco Gauff ng Amerika, Elena Rybakina ng Kazakhstan, ito po ay number 2, at si Jessica Pegula ng Amerika na number 3. Ang malaking pag-angat niyang ito ay pinalakas ng kanyang unang WTA singles title na nasungkit sa katatapos lamang na Washington DC Open nitong nakalipas na Hunyo. Tabla rin si Alex sa unang pwesto bilang may pinakamataas na win percentage laban sa mga top 5 players kasama na si Elina Svitolina, Linda Noskova at Catherine Alexandrova. Samantala, Kuya Angel, mga kababayan, bago ang opisyal na laro ni Alex Ayala sa Women's Singles Tournament, may laro muna siya para sa isang charity event bukas, Huwebes sa Amerika, at Biyernes naman dyan sa inyo sa Pilipinas. Ito po yung tinatawag na Stars of the Open Exhibition Match kontra sa kanyang matalik na kaibigan na si Eva Jovic ng Amerika. Ngayong Huwebes at malalaman din at ilalabas ang official singles draw at malalaman kung sino ang makakatapat ni Alex sa unang round. Sa Linggo, August 30, ang simula ng kanyang women's single main draw campaign at pasok si Alex bilang isa sa mga seeded players at kasalukuyang world number 18, kaya asahang maganda po ang kanyang magiging pwesto sa nasabing draw. At yan ang balita live mula dito sa Washington DC, USA. Ako naman si Jojon Valerity, ako ng radyo natin 90.9 FM Wang Nolan Summer. Nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jojon, magkano ang Brent crude? Ito ang magandang balita ngayon, Kuya Angel, dahil ang Brent crude ngayon ang presyo sa pandaigdigang presyohan ay umabot po sa $84.71. Samantalang ang West Texas Intermediate o WTI ay bumaba ng $82.59. Ang dahilan nito, Kuya Angel, ay bagamat walang binibigay na pag-atake ang US at ang Iran, nagbigay ng sanctions ang Amerika. Ito yung tinatawag na economic sanctions o parusang pinansyal laban sa Iran. Imbis na maggirian, ay nagkaroon ng nakahanap ng daanan ang Amerika na ibang way para makalabas ng Strait of Hormuz ang mga oil tankers dyan naman po sa gitnang silangan. Paano na ginawa? Mayroong usapan ang US at ang Oman. At may sinasabing joint temporary navigations corridor na lalabas lahat ng mga oil tankers
dyan sa Strait of Hormuz. At ayon pa sa US Energy Information Administration o EIA, ang pababago sa demand ng gasolina ay isa rin din po sa nagpababa sa presyo ng crudo sa pandaigdigang pamilihan. At bilang pinakamalaking gumagamit ng langis sa mundo, ang anumang senyalis na ang baga ng konsumo sa Estados Unidos ay nagpapababa sa presyo sa buong mundo. Maraming salamat, Joy John, live mula po sa Washington. Thank you. Balik sa iyo, Kuya Angel, at magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Aminado naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nananatiling hamon ng pagsugpo sa mga illegal na offshore gaming operators o mga POGO. Ang panayam ng 2x2 at ng radyo natin, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, tinatayang nasa 50% ng mga online gaming sites ang na-access sa bansa na illegal. Iginit niya karamihan sa mga ito ay nakabase sa labas ng Pilipinas kaya't mahirap silang mapasara. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PAGCOR sa Department of Information and Communication Technology at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa pagpapababa o kay pagpapasara sa mga illegal na gaming sites. Sinabi ni Chairman Tenco, pahirapan din ang pag-block sa mga illegal sites na ito dahil kahit naalis na ang isang website, ilang minuto lamang maaari na itong muling lumitaw gamit naman ang bagong domain. Nag-uulat po sila naman at nagre-request sila sa NTC naman. NTC. Sila po ang merong kapangyarihang putulin yung mga websites na illegal. Ang problema lang, Katunying, because of the advances of technology, talagang pag pinutol mo ngayon, mamaya-maya lang, andyan na uli. Sa loob lang ng, matatawa ka rito, sa loob lang kuminsan ng 1-2 minuto, andyan na ulit. Sus, Iba naman, iniba lang yung font, dinagdagan lang ng isang numero kung ano, nakasanayan na ng ating mga kababayan na naglalaro. Hindi muna magbibigay ng lisensya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga bagong online gaming operator sa bansa. Ayon kay PAGCOR Chair Alejandro Tenco, wala pa silang planong mag-issue ng bagong online gaming licenses habang isinasailalim sa consolidation ng industriya. Nabatid mula kay Tenco na mula 74, nasa 48 na lamang ngayon ang mga lisensyadong online gaming operators matapos na alisin ang hindi aktibo at hindi gumagamit ng kanilang lisensya at sa halip ay binibenta ang lisensya sa iba. Samantala, pinagmulta din ang PAGCOR ng 1 milyong piso ang isang online gaming company dahil sa promo ng 100 high-end phones na inendurso ng influencer na si Ivana Alawi. Nagbabala ang PAGCOR na kapag naulit pa ang paglabag, maaaring patawan ng mas mabigat na multa, suspension o tuluyang kanselahin ng lisensya ng naturang kumpanya. Bawal pala yun, ano? Naglaan naman ng mahigit sa 4 bilyong piso ang SM Prime Holdings upang palawakin ang 3 mall nito sa Iloilo, Batangas at Naga. Ayon sa kumpanya, aabot ng 70,000 square meters ang kabuang dagdag na espasyo sa 3 mall. Pinakamalaki ang expansion ng SM City Iloilo na nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos, habang tig 1.2 billion naman ang para sa SM City Santo Tomas, Batangas at SM City Naga. Target nito na magkaroon ng dagdag na tindahan, mga restaurant, parking at iba pang pasilidad na magbibigay daan naman sa dagdag na trabaho. Ayon kay SM Prime Holdings President Jeffrey Lim, layunin ng expansion na makalikha ng mas maraming trabaho, makatulong sa maliliit na negosyo at makahikayat ng mas maraming investment sa nasabing lugar. Wanted ng Katarman na nagtago sa loob ng 18 taon, arestado dahil naman sa anti-hazing law. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag.
Sa loob ng halos 18 taon na pagtatago, naaresto na dito sa lalawigan ng Northern Samar kahapon ang matagal nang pinaghahanap ng otoridad na wanted dahil sa kasong anti-hazing law. Taong 2008 ayon sa ulat ng PNP ang pagtatago nitong wanted matapos na sampahan ng kaso. Dahil naman sa patuloy na pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons at pagpapatupad ng PNP ng simultaneous anti-criminality law enforcement operations o tinatawag na SACLAO sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Toseo, Acting First Commander. Matagumpay na naaresto ng 1st Northern Samar Provincial Mobile First Company ang nasabing wanted na nahaharap sa paglabag ng Republic Act 8049 o tinatawag na anti-hazing law. Naaresto ito sa Barangay Abad Santos, Bayan ng Katarman, Northern Samar kahapon. Ang matagumpay na operasyon ay nasa katuparan sa pamamagitan ng 1st Northern Samar Provincial Mobile First Company at sa pakikipagtulungan ng Katarman Police. Ang naristong akusado ayon sa ulat ng PNP ay isang 45 taong gulang, nagtatrabaho bilang barber at residente ng Katarman, Northern Samar. Isinagawang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong January 9 taong 2008 pa mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 19, Katarman, Northern Samar at may inilagak na piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aaristo, ipinaalam ng otoridad sa akusado ang kanyang mga karapatang pantao alinsunod sa probisyon ng Miranda Doctrine. Samantala, tiniyak ng PNP na nasabing unit na mapapanagot ang taong may kinakaharap na kaso at naharap sa nararapat na proseso ng hustisya gaano man karaming taon ang lumipas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jean Galit Bantayan. Samantala, o mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang South sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on Tessa chocolate, mud and Sibomon cotton. Gawa po ito ng ACS. Gandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Samantala, sa iba pang mga balita, nakapagproseso na ang National Commission of Senior Citizen ng halos 10,000 application mula sa 13,000 na nakabimbing aplikasyon para sa benepisyo ng mga senior citizen sa isa sa mga tanggapan nito. Natuklasan ang backlog o naipong application, 9 na araw na ang nakalilipas matapos ilipat sa ibang ahensya ng gobyerno ang direktor ng naturang tanggapan. Agad namang humingi ng tulong ang chairperson ng NCSC matapos malaman ang sitwasyon. Bukod sa mga kawani ng ahensya, marami ring senior citizen ang voluntaryong tumulong na sa pagpoproseso ng mga application upang mapabilis ang pagpapalabas ng benepisyo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Dahil naman sa pagtutulungan, nasa 10,000 application na ang naproseso at malaki na ang nabawa sa backlog. Pambihira naman, ano ha? Oo, mabuti sa kung napakalaki ng mga benepisyong tatanggapin. Baryang-barya na nga, pahirapan pa ang pagkolekta. Dahil pinapayuhan naman ng NCSC, National Commission for Senior Citizen, ang mga senior na naniniwalang nakabimpin pa ang kanilang aplikasyon, makipag-ugnayan sa ahensya upang malaman ang status nito. Hinikayat din ang mga senior citizen at ang kanilang pamilya na ibahagi ang impormasyon upang maabot ang iba pang mga benepisyaryong naghihintay ng kanilang mga benepisyo. Magandang umaga, Pilipinas! Hinihintay pa rin ng Tacloban City Prosecutor's Office ang motion for reconsideration ni Police Staff Sergeant Aria Pasencia bago isampa ang kaso laban sa kanya. Ano naman kaya itong hinihintay para kay Staff Sergeant Pasencia? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Inihintay pa ngayon ng Tacloban City Prosecutor's Office ang motion for reconsideration o MR na ihahain ni Police Staff Sergeant Arla Pasencia bago tuluyang magdesisyon kung itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ayon kay Tacloban City Prosecutor Maria Liza Horda, binigyan si Pasencia ng 15 araw para magsumiti ng kaniyang MR upang kwestiyonin o hilinging repasuhin ang naunang resolusyon. Ang kasong nirekomenda laban sa kanya ay reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries kaugnay sa pamamaril sa San Jose National High School noong Hunyo 22.
3 estudyanteng nasawi habang 20 iba pang nasugatan sa insidente. Batay sa inisyal na investigasyon, pinaniwalaan ang baril ni Pasensya ang ginamit ng 14 anyos na pamangkin sa maril sa loob ng paralan. Ayon kay Prosecutor Horda, hintayin muna ang motion for reconsideration bago magdesisyon ang kailang tanggapan sa susunod na hakbang sa kaso. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Ipinahayag naman ni Senator Lauren Legarda na bagamat makabuluhan ang pagbaba ng poverty incidence sa 9.7% noong 2025 mula 15% noong 2023. Dapat iyakin ng gobyerno na sumasalamin ang mga opisyal na datos sa tunay na kalagayan ng mga pamilya. Ayon kasi sa PSA, bumaba sa 11.8 milyon ang mga Pilipinong itinuturing na mahirap noong 2025 mula 17.54 milyon noong 2023. Ngunit nasa 1.90 milyon namang pamilya ang nagsasabing nasa ibaba pa rin sila ng poverty line. Ipinahayag ni Legarda na ang paglagpas sa official poverty threshold hindi agad nangangahulugang nakaahon na sa kahirapan ng isang pamilya. Sinabi niya na kailangang isaalang-alang ang tumataas na presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, gamot at iba pang pangangailangan. Idinagdag pa ng senador, umabot ng 8.2% ang inflation para sa bottom 30% income households noong 2026 o nitong Hulyo ng 2026. 8.5% ng food inflation habang 19.3% naman ang rice inflation. Ayon sa Octa Research, tumaas ng 39% ang mga pamilyang nagsasabing mahirap sila nitong Hulyo mula 35% noong Marso habang umangat din sa 21% ang self-rated hunger. Isinusulong naman ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang Senate Bill number 2 o MIND Act para magkaroon ng Pilipinas ng 30 hanggang 50 years na master plan para sa infrastructure development. Layunin ng panukala na magkaroon ng pangmatagalan at integrated na direksyon sa mga proyekto sa kalsada, riles, paliparan, pantalan, erahiya, tubig at digital network, anuman ang o sino man ang nakaupo sa gobyerno. Ayon kay Ejercito, makatutulong ito upang makalikha ng trabaho, makahikayat ng mga investments at pagpapalawak ng kaunlaran sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit pa ng senador na dapat maging magkakaugnay ang mga proyekto gaya ng mga pantalan na may kasamang kalsada, riles, warehouse, cold storage, kuryente at internet. Sinabi rin niya ito na hindi dapat ayuda lamang ang sagot sa kahirapan, kundi pang matagal ang paglikha ng disenteng trabaho, oportunidad sa pamamagitan ng maayos na infrastructure development na magkakatugma at magkakadugtong. 38 na makalipas ang alas 4 na umaga, muling binuhay naman ng Department of Agriculture ang panukalang mandatory half-cup rice serving sa mga restaurant sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito ay para maiwasan ang mga diner na kumukuha ng kanin sa higit sa kanilang kayang ubusin. Bilang bahagi ng pagsusulong ng responsableng pagkonsumo ng bigas. Kaugnay nito, hinimok din ng kalihim ang mga Pilipino na maging responsable, maging matalino pagdating sa rice consumption sa pamamagitan ng half-cup serving upang walang masasayang na kanin. Inikayag din niyan taong bayan na makiisa sa buong taong implementasyon ng Be Responsible Program sa pangunguna ng Philippine Rice Research Institute. Kapagtaya ng PhilRice, bawat Pilipino ay nakapagtatapo ng nasa 2 kutsara ng kanin araw-araw. Hindi yun ha? O katumbas ito ng 10.5 million sacks ng bigas sa isang taon at nagkakahalaga ng 24.2 billion pesos. Mantakin mo yun? Ganun kalaki ang winawaldas natin? Fixer sa LTO Rosales, Pangasinan na nagpakilalang kamag-anak ng LTO Region 1 Director. Arestado. Buti nga. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan. I-check sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuya Angel.
arestado ang isang lalaki na umano'y fixer sa Land Transportation Office Rosales, Pangasinan na nagpanggap pa na kamag-anak umano ni LTO Region 1 Director Glorioso Daniel Martinez. At nang makarating ito kay Director Martinez ang modus ng suspect, agad nakipag-ugnayan sa PNP Rosales at nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta ng matagumpay na pagka-aresto sa akusado. Ayon kay LTO Region 1 Director Martinez, mariin niyang kinukundina ang paggamit sa pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan upang manlinlang, manghingi ng pera o magpadali ng mga transaksyon sa labas ng itinakdang proseso. Pinayuhan din ni Martinez ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga autorisadong tauhan ng LTO at maging mapagmatsyag sa mga individual na nag-aalok ng espesyal na koneksyon o impluwensya kapalit ng pera. Hinikayat din ito ang mga posibleng naging biktima o nakipagtransaksyon na sa inarestong individual na magtungo sa himpilan ng Rosales Police para makapagsampa ng kaukulang reklamo. Iginiit ni Martinez na walang lugar ang mga fixers sa serbisyong pampubliko at patuloy nitong ipinatutupad ang polisiya laban sa katiwalian at mga hindi autorisadong transaksyon sa loob at labas ng LTO. Ang suspect ngayon ay nasa kustodiya ng Rosales Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristotle Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Pilipinas, ang oras 41 na makalipas ang alas 4 na umaga. Iniimbestigahan na ang isang opisyal ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na umano'y humihirit ng bayad sa mga nais mag-apply sa ahensya. Ang naturang opisyal ay tinuro ng isang babaeng personnel ng Bureau of Fire Protection na unang naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa iginasang operasyon sa San Fernando, Pampanga. Nadakip ang nasabing BFP personnel na isang Senior Fire Officer 1 matapos na magkap ng bayad mula sa isang aplikante na inalok niya ng employment slot. Dito na kumanta ang suspect at idinawit ang isang opisyal ng Bureau of Fire Protection na umano'y kasabwat niya sa nabistong recruitment scheme. Ganman tumanggi ang CIDG na pangalanan ng nasabing opisyal habang nagpapatuloy pa ang case build-up. Inamin naman ng naarestong suspect na nakakolekta sila ng tig 100,000 pesos mula sa 4 na applicants. Naku! Ang tagal-tagal na hunong scheme na yan. Mabuti nga ho at na-booking na. At sana nga ho, tuluyan na hong matigil nang sa gayon hindi na madilihensyahan yung pong mga nag-a-apply para maging bumbero. Ay, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga kay Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Wildfires daw po ang problema nila doon. Matindi ang init ng panahon, ha? Oo, doon ho sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, kung kayo magpapasalubong ng tsokolate, huwag ng imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon para makapag-produce sila ng dikalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material yan, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, Taste and Looks Global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Dang Umaga Pilipinas! 3 estudyante sa Digo City natukoy sa online school threats. Ayan, may ginagawa na daw pong intervention. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Natukoy na ng mga otoridad ang 3 estudyanteng sangkot sa pagpo-post at pagpapakalat ng mga online threat laban sa mga paaralan sa Digo City, Davao del Sur. Sa isagawang investigasyon at koordinasyon ng Digo City Police Station, natukoy ang isang 11 anyos na babae at 14 anyos na lalaki mula sa isang papublikong sekundaryang paaralan na nagpo-post ng mga banta na may kaugnayan sa kanilang paaralan. Natukoy rin ang isang 16 anyos na senior high school student mula
sa isang pribadong paralang pangrelihiyon sa lungsod na nagpakalat ng mga nagbabantang mensahe sa group chats na kinabibilangan ng kanya mga kapwa estudyante. Dahil mga minor de edad ang sangkot, inendorso ng mga paralan ang kaukulang mga dokumento sa City Social Welfare and Development Office para sa rekomendasyon at karagdagang interbensyon. Maaari ring i-refer ang mga kaso sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC para sa nararapat na interbensyon at mahigpit na monitoring sa loob ng 6 na buwan. Nagbabala naman ang mga otoridad na hindi biro ang paggawa o pagpapakalat ng school threats sa Facebook, Messenger, group chats at iba pang social media platforms. Binigyan din ng kapulisan na seryosong tinutukan ang mga ganitong insidente at isinagawa ang kaukulang hakbang alinsunod sa batas at mga polisiya para sa proteksyon ng mga bata. Ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Sa Mindanao pa rin, synchronized security preparations tinalakay naman sa Final Command Conference bilang paghahanda sa first parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Detalye na balita mula kay Jun Di Mahutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Magandang umaga, Pilipinas. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang Final Command Conference na ginanap sa Camp Brigadier General Salipada kay Pindatun sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Tinalakay sa nasabing pulong ang pagpapatibay ng koordinasyon, synchronized security preparations at ang convergence na mahahalagang tanggapan ng pamahalaan para sa ligtas, mapayapa, maayos at kapanipaniwalang resulta ng first parliamentary election ng BARM. Dumalo sa nasabing Final Command Conference na DILG Secretary John B. Cremulya Jr., Chief PNP General Antonio Nartates Jr., Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Antonio Navarrete, OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento at BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Sa nasabing pulong, inihayag ni 6th Infantry Campilan Division and Joint Task Force Central Acting Commander Brigadier General Ricky Bunayog na nakahanda ang 6ID Campilan Division at ang JTF Central na tuparin ang kanilang commitment para sa mapayapa, ligtas at malayang pagboto ng mamamayang Bangsamoro. Nagpahayag din ng kahandaan ng PROBAR sa panguna ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesia na handang protektahan ang integridad ng electoral process at ang masigurong ma-exercise ng Bangsamoro people ang kanilang karapatang bumoto ng ligtas sa mapayapa at demokratikong kapaligiran. Sa impormasyong inilahad ng pamunuan ng PROBAR, may mga areas na silang tukoy na pasok sa areas with security concern at mga bayang kinakailangan ang COMELEC control. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Winasak naman ng Bureau of Customs, Port of Subic, ang 3 40-footer containers na naglalaman ng 3,000 cases ng iba't ibang brandang sigarilyo, nagkakahalaga ng mahigit sa 129 million pesos. Ayon kay Customs Commissioner Rafael Nepomuceno, isinagawa ang pagwasak sa Legacy 88 Recyclable Collection Services sa Santa Maria, Bulacan na accredited disposal facilities ng Port of Subic. Iginit ni Commissioner Nepomuceno, isinailalim ang mga naturang abandonadong sigarilyo sa shredding at pyrolysis alinsunod sa umiiral na disposal procedure. Ang mga ito ay bahagi ng 10 containers ng mga inabandonang mga sigarilyo for disposal ng kawanihan at may kabuang halaga na 413 million pesos. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang disposal sa 7 nalalabing mga container. Isinusulong naman ni House Speaker Boji D. III ang moral recovery ng Kamara bilang pundasyon ng isang bagong Kongreso. Ayon kay Speaker D, hindi lamang dami ng mga batas na naipasa dapat sukatin ang tagumpay ng Kongreso, kundi sa kakayahan nitong maghubog ng mas mabubuting lingkod bayan at maibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa institusyon. Sinabi ni D na dapat na maging sentro ng mga desisyon ng mga mambabatas ang integridad, konsensya at kapakanan ng nakararami. Binigyan din niya na ang pagiging mambabatas ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng batas, kundi ang pagkilala kung ano ang tama at pagkakaroon ng tapang na isabuhay ito. Sinabi pa ng speaker na may mga pagkakataong hindi madali ang tamang desisyon, kaya mahalaga ang konsensya, tapang at panalangin sa pagtupad ng tungkulin.
Sinabi din ng speaker na ang bagong kongreso ay hindi para sa isang speaker lamang, kundi para sa lahat ng mga mababatas na may pare-parehong pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Nilekturan ni Presiding Officer Chis Escudero si Counsel for the Prosecutor Attorney Amado Ligutan tungkol sa kanyang papel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Chis, kinikilala niya ang pagiging guro ni Attorney Ligutan, ngunit hindi ito dapat dalhin ng abogado sa pagpuna sa mga isyong may kaugnayan sa nagpapatuloy na paglilitis kay BP Inday Sara. Ginit ni Escudero, sa ilalim ng Senate rules, mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang o sa magkabilang panig ang magbigay ng komento sa publiko hinggil sa merito ng impeachment trial. Matatanda ang naging kontrobersyal ang Facebook post ni Ligutan kamakailan kung saan sinabi niya na alam ng lahat ng mga abogado at mga law student na ang anumang misleading question ay hindi pinapahintulutan maging sa cross-examination. Bagamat walang binabanggit kung sino ang partidong pinatutungkulan, ipinost ito ni Ligutan matapos na ang naging mainit na sagutan nila ng prosecution lawyer na si Lorne Kapunan at defense lawyer na si Christine Ferrer sa day 15 ng paglilitis. With one caveat, Attorney Ligutan, while you do not remove your hat as a teacher wherever you go, the same is true with this representation. I had my fair share of teaching as well. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. You have to decouple it. Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi empleyado ng Office of the Vice President ang dating OBP Security Officer na si Colonel Raymond Dante Lachica. Ito naman ang kinumpirma ng OBP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio sa ika-19 na araw ng impeachment trial ni BP Inday Sara nang tanungin ni Senator Judge Tito Soto III kung anong formal na katungkulan ni Lachica sa OBP. Ayon kay Ortonio, walang employment status sa OBP si Lachica. Ngunit meron itong order mula sa Armed Forces of the Philippines na nagtatalaga sa kanya bilang Group Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group. Matatandang una nang inamin ni dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta na itinurn over niya ang confidential fund kay Lachica kahit hindi ito duly designated SDO alinsunod sa utos naman ni BP Inday Sara. Parang nagtatanga-tangahan. Ito naman ang pahayag ni Senator Judge Rapi Tulfo sa Office of the Vice President Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio hinggil sa pagbusisi sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sa Day 19 ng impeachment trial laban kay BP Inday Sara, tinanong ng Senador si Ortonio kaugnay ng pagbibigay ng pondo sa mga informant para bumili ng gamot bilang bayad kapalit ng confidential information. Ayon kay Ortonio, wala siyang personal na knowledge kaugnay ng naturang transaksyon at umasa na lang sila sa pahayag ng security officer na si Colonel Raymond Lachica. Iginit ni Tulfo, hindi ka panipaniwala ang sinasabi nito. At sayang ang talino ni Ortonio dahil para itong nagtatanga-tangahan. So again, it defies logic. Hindi po ka panipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Samantala, binago naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang naturang salita at ginawang feigning ignorance sa official record. Si Senator Rapi Tulfo din ang tumawag dun sa unang witness ng stupid. Inamo naman ni BP Inday Sara ang mga taga-usig at mga mababatas sa patunayan ng umano'y kanyang impeachable offenses gamit ang matitibay na ebidensya at hindi sa pamamagitan ng mga insulto, spekulasyon at pamumulitika. Papahayag na inilabas ni BP Inday Sara, sinabi nitong hindi makatutulong ang mga akusasyon at name-calling ng mga kabilang panig para palakasin ang kaso laban sa kanya.
Partikular na binanggit ng Vice Presidente ang pagtawag sa kanya sa paglilitis bilang brat at mastermind ng isang scam. Kasabay nito, nagbabala rin si BP Inday Sara laban sa umano'y fishing expedition ng prosekusyon. Iginiit ni BP Inday Sara, lubog ng bansa sa baha at kahirapan. Ngunit wala pa rin napapanagot dahil ang prioridad ng administrasyon ay impeachment. Yan din ang tinatawag niyang hatian ng 2027 budget at ang paghanda para baliin ang konstitusyon upang manatili sa pwesto. Walang supporting documents ang ni BP Inday Sara para sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ito naman ang inamin ng OVP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio sa kanyang pagharap sa impeachment trial kahapon. Ayon kay Ortonio, si BP Inday Sara mismo ang nagdesisyon na humiling ng confidential fund sa pamamagitan ng liham na ipinadala sa Department of Budget and Management na may petsang August 22, 2022. Si BP Inday Sara rin ang tumukoy ng halaga ng ire-request na pera. Pag-amin ni Ortonio, walang isinamiteng computation o anumang dokumento ang OVP bilang suporta sa hinihinging pondo. Matatandang nakatanggap ang OVP ng kabuang 500 million pesos na confidential fund noong 2022. Samantala, Senator Mig Zubiri nananawagan naman sa COA na desisyon na sa lalong madaling panahon ng motion for reconsideration ng OVP sa paggamit ng confidential fund. Detalye ng balita mula kay Raymond Dudpa sa RS28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa Commission on Audit o COA na madali na paglalabas ng final report hinggil sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds. Ayon kay Zubiri, hanggang ngayon ay nakapinpin pa ang motion for reconsideration ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi ng senador pa, ulit-ulit na binabanggit ng mga humaharap na testigo sa impeachment court na meron pa silang nakapinpin na motion for reconsideration. Katwiran ni Zubiri, makatutulong ang pinal na desisyon ng COA kung paano siya magdesisyon sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Para kay Presiding Officer Chis Escudero, isang independent commission ang COA, kaya't hindi nila ito maobliga. Bagamat sabi ni Zubiri, pagdating sa budget season ay dito na nila maaring tanungin ang Commission on Audit. Narito si Senate Majority Leader Mig Zubiri. So, for the guidance of each and every one of us here, may we appeal to the Commission on Audit, I'm sure they're listening, can they already come out with finality on this issue so that we may be guided by the arbiter, the final arbiter when it comes to issues of misuse of funds? Ito si RH28 Raymond Darpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Mamigay muna tayo ng pera. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay 35, Maypaho, Caloocan City. Yan, ha? So sa mga taga-barangay 35, Maypaho, Caloocan City, lakasan nyo na inyong radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang tropang pogi ni Sherwin kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay pseudonym. Pseudonym sa Tagalog po ay alias. Sa Ilocano ay birngas. Talaga sa Cebuano, takuban? Ano ko lang naalaman to. Alias maghihapon. Ayan, ha? Anyway, ang ating word of the day ay pseudonym. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations muna kay Maria Jana Francesca Huxon. Ayan, ha? Maria Jana Francesca Huxon. Ito yung paboritong pamangkin ni Mami Duriantan. Ayan, nag-top 6 sa medical medtech examination. At tutuloy daw po ito sa pagdodoktor. Ayan, ha? Maraming mapapagaling ito. Si Maria Jana Francesca Huxon, top 6 sa medical medtech examination ng PRC. Ayan, ha? Very proud sa iyo.
ang iyong tita na si Mami Doriantan. Tapos, birthday din kahapon ng aking pamangkin na si Lloyd Encio. Ayan. Si Lloyd Encio naman ang founder nitong Saki Street. Ayan. Lloyd, happy birthday ha. Tuloy mo lang yung pagdinegosyo mong yan ha. Tapos, merong isa pa na mag-titreat yata ngayon Malu. Si Boss RSN ay nagdiriwang din na kanyang birthday ngayon. Ha? Boss, happy birthday. Sana mabusog mo kami. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman, 100th birthday. Nagdiwang ng kanyang ika-100 birthday si Lola Purissima Zimmerman. Ang mother po ni Ma'am Beth Zimmerman. Ayan, yung lola ho ito nila BP Inday, nila Kong Pulong, nila Mayor Paulo. Ayan ayan, Mayor Paulo. Happy birthday kay Lola Purissima Zimmerman. 100 years old. Bibihira na yung maabot ng 100 years old. Tapos magandang umaga din kay Chairman Roland Paulino dyan po sa Las Vegas, USA. Naku naman, Chairman, pupunta ka sa kung kailan napakainit daw dyan. Ingat ho dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina ng Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Meron po tayong na-monitor, may nabuo pong low pressure area na huling namataan may 1,000 kilometro silangan ng Northern Luzon. At sa ngayon nga po, ay may posibilidad na ito yung maging bagyo sa susunod na 48 oras o in the next 2 days. Bagamat base po sa mga latest na datos natin, ito naman ay malitang posibilidad na maglandfall at putungo ulit ito sa may bahagi ng Taiwan kung sakali po, no? Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Inaasahan po natin mas malaki yung posibilidad ng hanggang kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales at Occidental Mindoro dulot ng habagat habang magiging maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po sa Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, at gayon din sa may Calabarzon at sa may area po ng Mindoro provinces, including din yung Metro Manila. Sa iba pang bahagi nating bansa, mga localized rain showers and thunderstorms naman po ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Wala po tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas pa rin po malawat yung mga sakyang pandang at mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Mag-ingat na lamang po pag may thunderstorm na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan. Sa ngayon po, ito po yung ating latest sa lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Kaobet, ano magiging pangalan ng bagyo? Ang susunod po na pangalan ng bagyo, pag nabuo po ito, ay yung Pilandok. Lipit ha? Haba. Basta po tayo dun sa Obet, so Pilandok na po. Pilandok haba na. Saan nyo naman napulot yung Pilandok? Wala namang pangalan. May ibang may pangalan Pilandok. Isa po itong mouse deer sa Palawan. Yun po yung pinanggalingan niya. Opo. Kung naalala nyo rin po, nung mga kabataan natin, Sir Angel, di ba may kwento niya, ang Pilandok at ang pagong. Parang naalala ko nung bata ko eh. Hindi, sana. Binaw ang tawag namin dyan Binaw. Yun pala. Okay. Sa inyo pala, saan to? Sa Palawan, di ba? Opo, Philippine mouse deer po Philippine siya. mouse. Mouse deer. Yes. Hindi yes, deer. Opo, mouse deer po. Iba pa na yung binaw. Yun namang binaw, talagang deer yun, Philippine deer yun. Ito po yung medyo maliit po. Maliit. Opo. Mouse deer. Sige. Opo, kilala din pala siya bilang Balabac chevrotane. Ayan, sabi dito. Balabac chevrotane. O Pilandok. Yun po yung kanyang pinahirapan mo talaga ha. Sige. Sige. At paalala po ng mga kababayan natin na meron tayong hayop na Pilandok. Hindi po yung sa Balabac. Opo. Thank you, Kaobet ha. Salamat po, Sir Angel. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong BBM pinaaksyon naman ang reklamo ng mga senior citizens sa hindi natatanggap na cash assistance. Naku, salamat naman. Kung hindi pa nagreklamo yung grupo ni na Ben Rosario diba? Detalye ng balita mula kay Let Narciso. Let, good morning. Nakarating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo ng ilang senior citizen na dumulog sa Anti-Red Tape Authority dahil sa hindi natatanggap na 10,000 pisong cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad pinareresolba ng Pangulo ang issue. Sinabi ni Castro na binigyang diin ni Pangulong Marcos na dapat maibigay kung ano ang mga benepisyong nararapat para sa mga nakatatanda.
Binanggit ng palace official na inendorso na ng ARTA ang reklamo sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens at bukas ay nakaschedule ang clarificatory meeting sa pagitan ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit, pati na ang mga nagre-reklamong senior citizens. Tiniyak ng palasyo ang agarang resolusyon sa usaping ito, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulo. Iginit ni Castro na hindi na kailangang patagalin ang mga tulong na dapat naman talagang naibibigay sa mga benepisyaryo. Ito si Letner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Led. Samantala, kasama na natin si Attorney Ade Pajardo. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Hi, sir. Good morning at magandang umaga din sa lahat ng mga maagang nagising. Opo. Marami lang kaming gustong maliwanagan. May credible witness pa ba ngayon laban kay dating Speaker Romualdez? Yun ang wala pong sa aming posisyon, wala na pong credible witness, no? Kasi nga marami nang naglabasan na mga cross witnesses na sinasabing walang nangyaring ganyan delivery ng maleta. Ito po ay galing na sa isang grupo, no? Pareho silang mga driver, security, administrative aid ni former Congressman Saldico. Ayan, ang sinasabi ng 8 na ngayon ay nabawasan na, naging 5 na lang, ay pinasisinungalingan ng mahigit 20 po, 20, in fact sa aming bilang, 32 na sila kasama si Orly Gutesa. No? So, sa amin po, sa aming submission sa Ombudsman, sinasabi namin wala na talagang credible witness dito. Teka muna, sino ba yung testigong direktang nag-ugnay kay Speaker sa flood control scam? Ay, wala nga po. Yun nga ang problema kasi kahit si Secretary dating Kalihim Bunuan ay hindi naman nagsalita tungkol dito, hindi naman siya nag-ugnay kay Congressman Romualdez sa flood control scam, no? Wala anong testimonya. Wala rin kahit sinong district engineer or assistant district engineer or kahit sinong person on the ground kasi nga wala namang iniuugnay na kahit anong particular na proyekto tungkol sa flood control na hindi nangyari or hindi ginawa or pinakialaman ni former Speaker Romualdez. May contractor ba na nagturo? Wala rin po. Contractor, wala rin nagsabi na siya ay nanalo sa bidding dahil pinakialaman ni former Speaker Romualdez. Kaya wala po talaga sa bandang operations or implementation side, wala po talaga kahit na isa na nagsabi na may kinalaman si former Speaker Romualdez sa flood control. Kung wala ng credible witness, wala na ring mga matibay na mga ebidensya, bakit siya pa rin ang hinahabol ng ombudsman? Ayun nga po, kaya talagang sa aming sa pantaha, talagang pinanggigigilan siya. Hindi rin po namin alam ang motivasyon, no? Pero siyempre, alam naman natin na siya ay malapit sa unang pamilya dahil siya ay pinsan ng ating Pangulo. Baka doon takaw pansin ang kanyang kalagayan, no? So, ang iniisip nating advantage ay naging disadvantage patuloy ngayon. Meron pa bang may 28 doon na testigong bago Yun ang press release po, no? Yun ang naging statement last week ng tanggapan ng Ombudsman. Pero hanggang ngayon po, hindi pa namin nakikita or nababasa or nalalaman man lamang kung sino itong 28 new witnesses. Okay. So with that, ano pang dahilan para magsampa ng kaso? Wala na nga pong dahilan. Kaya nga ang amin pong panalangin o aming hiling sa tanggapan ng Ombudsman na i-dismiss na po ito, ibasura na itong reklamo laban kay former Speaker Romualdez. Kasi kung doon ka lang din pupulot sa grupo yung original grupo ng abogado nitong mga sundalo, di wala rin. Ganon din ang mangyayari. Oo. Parang lumalabas tuloy, parang may prejudgment na talaga, Ayun nga, parang nakatatak na yung target sa likod ni dating Speaker Romualdez kasi nga siya ay sa milat sa pool sinasabing tawag nito parang mastermind or master plunderer na wala namang basihan po, no? Hindi po yan nakakabit sa katotohanan. Anyway, sige, abangan ho natin mga susunod pang mga developments. In the meantime, Attorney, thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat, sir, and magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, kaya pinagtataka natin alam ho ninyo, ang hindi nga inuungkat nila yung rock netting Doon sa rock netting na yon, di ba? Ang hold na ho ang na-freeze na ang mga assets yung magkapatid na Congressman Yap.
doon sa rock netting na yon. Pero yung mas malalaki na nasa likod nila, na nakinabang ng gusto sa bilyon-bilyong pisong pondo ng rock netting, hanggang ngayon namamayagpag. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, mahigit naman sa 640,000 halaga ng shabu na sabat. May 6 na arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Higit sa 640,000 pesos ang halaga ng hininalang shabu na nasamsam ng Bataan Police Provincial Office sa magkakahiwalay na seri ng anti-illegal drug operation sa lalawigan ng Bataan. Sa kabuuan, 94.23 gramo ng shabu ang nakumpiska, habang 2 high-value individual HBI at 4 na street-level individual SLI ang naaresto. Pinakamalaki ang nakumpiska sa Limay, kung saan 52 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 353,600 pesos ang nasabat mula sa 2 high-value individual. Samantalang 31 gramo ang nakumpiska sa Hermosa, 3.83 gramo sa Morong at 7.4 gramo naman sa Balanga City. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Muling nagbabala si na Provincial Director Colonel Martes Salvadora na hindi titigil ang kanilang operasyon laban sa illegal na droga upang maprotektahan ang komunidad laban sa mapanganib na epekto ng droga. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Danny. May babakikayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 11 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. At pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, mas makikita natin ang benepisyo nito, 2 kapsula 1 oras bago matulog. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. At ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula nga po ng ultabayo ay may 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma, kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang ho yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo, registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. Magandang umaga, Pilipinas! Mamigay na tayo ng pera! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ito, ano kayang alias ng ating makakausap ngayon? Sherwin alias Pogi. Yes, magandang umaga Kuya Angel. At syempre ito na nga ating winner sa ating DZRH Malacash promo dito sa Barangay 35 sa may Mipaho, Caloocan City. At ang swerteng winner natin ngayong umaga ay si Rebecca Sapra. Ang inyong alias ay Becca. Becca talaga? Opo. Ever since? Opo. Ay napalitan? Hindi pwedeng bekbek. Hindi pwedeng bekbek. Si Ate Bekbek. Hindi pwedeng. Magandang umaga po. Hindi pwedeng bekbek, hindi pwedeng Becky. Pwede po. Pwede. Becky. Becca, Becky. Pwede po. Okay. Ano probinsya ni Becca? Plaridel, Bulacan po. Taga Plaridel. Sa Plaridel. Saan sa Plaridel? Sa bayan? Malapit po doon. Malapit po sa simbahan. Sa simbahan. Ng Plaridel. Doon sa may kanto ho ng ng Madriaga ba yan? Or Madriga? Madriga po. Kita mo, kita mo, Sherwin. Sinasabi ko sa iyo, Sherwin. Ibigay mo na, baka sumabit pa tayo. Ibigay mo na kay Para bang pinupuntahan ka ba doon, Kuya Angel? Hindi. Pinupuntahan ka ba doon sa Plaridel? Plaridel, di ko na alam saan yun.
tingnan mo, kanto na Madriaga, kabisado mo. Pero, eto, si Betsy, meron kang, dahil sino pa rin mga announcer sa DZRH? Sa Angelo Pulmones. Angelo Palmones, eto meron kang 1,000 pieces. Opo, salamat po. At syempre, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Pseudonym. Pseudonymo alias. Yan na, anong alias? Si Ate Bekbek. Meron kang alias. Ito meron kang Astron medium component. Atid ng Astron, alagang maaasahan. Plus, meron kang bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag ginamit sa inyong mga damit ang lawin kahit na umuulan, hindi mangangamoy kulob dahil gamit natin Charm Popcorn Purple Eternity. May utang ba, Ate Bekbek? Wala po. Walang utang pero gagamitin mo kapag umambon o umulan ang DZRH umbrella na mainam din pang takip sa mukha kapag ikaw sinisingil ng pinagkakautangan, hindi ka na makikita gamit ang DZRH umbrella. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi natin, Bekbek? Salamat po sa DZRH sa lahat ng mga tauhan ng DZRH. Nagpapasalamat ako. Swerte ko na ako dahil magbe-birthday po ako sa Lunes. Uy, magbe-birthday kay Angel! August 31. August 31, holiday. National Heroes Day. Birthday niya. Birthday niyo, holiday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hindi, mas maganda yung yung solemn, Sherwin. Ang solemn? Oo. Happy birthday, Bekbek. Para tayo nangangaluluwan, no? Malapit na mag-November 1. Ano ginagawa ni Bekbek kaaga? Ano po, naggagwardya po ako sa Kaintay Street. Pag pumapadyak pa ako ng pedicab po. Ilang para meron po ako pambiling gamot. Makita mo naman. Maintenance ko po. Bakit? Wala pa ba kayong hindi pa ba kayo senior? Senior na po ako, 66 na po ako sa Lunes. Bakit hindi kayo Hindi, para exercise ko din po. Pag merong konting kita, bibili po ako ng gamot ko para meron akong pang-maintenance. Buti po, nakakuha ko ngayon, swerte ko. Okay. Meron akong pambiling gamot. Ayan, sige, congratulations. Bigyan pa natin ng pa-birthday, Kuya Angel. Galing mo, pumili, Sherwin. Bigyan natin ng pa-birthday. Thank you po. Dahil birthday mo, Bekbek, eto, may dagdag kang 1,000 pieces. Thank you po. Iba talaga si Sherwin. Sa DZRH. Iba si Sherwin, dami ito. Biruin mo, 66 years old, nagpapadyak pa ng, yung kanyang padyak o yung bisikleta na padyak, ganyan, no? Sherwin. Biruin mo kung gaano nakakapagod to araw-araw. Sherwin. Nag-birthday din ako ng August 8, Hindi ko. Ang kailangan mo, dinuguan. Hindi ko, birthday mo. Ayoko na. Hindi na. Pero meron dito, naku, ayan, no? Ang sarap, lugaw with sige na. Okay. Betamax. Gusto mo, dugo din yan, no? Sarap niyan. Oo. Sige na. Lugaw with Betamax. Salamat. Lilibre kita. Hindi, okay na ako. Okay ka na. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Isang oras, 18 minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Pilipinas, ang oras 24 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Ay get well soon kay Boss Junior Bawa dyan sa San Diego, California. Si Boss Roland Paulino, ingat ka dyan sa Las Vegas, mainit. At sa lahat ng mga seafarers natin, sa mga suki natin, dyan po sa Amerika, sa Canada, sa Europa. Good morning, ingat-ingat po kayo. Sa mga seafarers natin, kung pabalik na ho kayo at magpapasalubong, wag na sanang imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ng Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon para makapag-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess ngayon para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935.
May mahigit 10 variants yan ha. Check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang malasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! NBI natuloy natukoy ang isang lugar sa Taguig City na manoy konektado sa illegal drug activities. Ginito walang bahid politika ang crackdown sa lungsod. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Natukoy na ng National Group Investigation yung isang lugar sa Taguig City na umano'y konektado sa illegal drug activities sa lungsod. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, open secret na ito pero tumanggi muna siyang ibunyag yung lokasyon. Sa monitoring anya ng mga operatiba, lumalabas na sa area na ito nanggaling yung kamakailang na aresto sa bypass operation sa Taguig. Idiniin Matibag na simula pa lamang ito ng kanilang crackdown kontra illegal na droga sa lungsod pero iginiit na walang bahid politika yung kanilang inisyatiba doon. Hindi lamang anya sa Taguig City yung kanilang crackdown at sa katunayan nang unang umupo siya sa NBI bilang direktor, una niyang sinuyod yung drug den sa kanya mismong baluarte. Iginiit ng direktor na wala siyang pinipiling lugar sa paglansag ng mga illegal na gawain at nagkataon lamang anya na malaki yung pagkakahati-hati ngayon ng mga Pilipino kaya may nagbibigay ng kulay sa mga operasyon ng NBI. Ang mantra anyang sinasaligan ng Bureau, no one is above the law, kaya hahabulin nila yung lahat ng kriminal. Pakinggan natin sa NBI Director Atty. Melvin Matibag. Yung basis nila siguro is based on their intel report but we have also our own intel report and may nahuli nga tayo na doon nagpe-pedal at nung sinusundan natin itong grupo na to, yung pinanggagalingan doon din So there is a certain area there and I think it's an open secret but I will not mention that area. When things happen and NBI will operate, a lot of people now because of our great divide right now will put color in politics. Una nang sinabi ng Taguig City Police Station, walang beripikado, recorded o established na drug den sa lungsod. Idiniin itong hindi dapat ituring na katotohanan yung mga ulat o aligasyong may drug den sa Taguig City hanggat hindi ito napatutunayan o suportado ng mga ebidensya. Patuloy raw nilang minomonitor at biniberipika yung mga impormasyon na may kaugnayan sa mga umano'y illegal na aktibidad ng droga sa lungsod. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. So, Giselle, nagkataon lang. Nagkataon lang. Hindi daw Taguig City yung kanilang sentro, Kuyang Angel. May mga operasyon din sila sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Ayun, nagkataon lang. Sige. Nagkataon lang. Dahil maingay daw yung politika ngayon at malaki yung division, yung pagkakahati-hati ng mga kababayan natin. Kaya lahat doon ang ginagawa halos ng NBI, lalo na dyan sa Taguig City na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano, ay nalalagyan daw ng kulay at sinasabi na pamumulitika lamang, Kuya Angel. Ayan. So, ibig sabihin, sa ibang mga lungsod sa Metro Manila, walang mga drug den, ha? Cleared lahat. May mga operation din daw sila, Kuya Angel. Ang sabi ni Director ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi lamang sa Taguig City yung kanilang crackdown kontra illegal na droga. Nagkataon lang na inuna nila ang Taguig City. Nililinaw lang natin. Ayun yung kanilang binabanggit ko yung Angel na at nasabay din na maraming issue, maraming allegation na sinisilip ngayon kasi yung bureau dyan sa Taguig City. Isabay na natin yung Facebook na sinasabi na pinamahalaan bilang interim chairman ni dating ni Senator Alan Peter Cayetano, yung iniimbestigahan din nila yung flood control projects, yung sinasabi di umano mga ghost flood control project
diyan sa may Taguig City. Kaya ganito daw, may ibang naratibo na lumilitaw sa kanilang crackdown kontra illegal drugs sa lungsod. Okay. Nagkataon lang. Thank you, Giselle. Ha? Maraming salamat. Salamat ko yung Angel. Balik sa'yo. Ayan. Yan ho ang nagkataong balita ni Giselle. Mula sa nagkataong NBI. Magandang umaga, Pilipinas! Pasok naman ang Maynila sa top 40 cities with best hospitality sa buong Asia ngayong taon. Batay sa Yanola Attractiveness Index 2026, nasa ika-4 na po ang Maynila sa mga lungsod na may pinakamahusay na pagtanggap at pakikitungo batay sa ilang salik gaya ng friendliness at pag-uugali ng mga lokal. Samantala, top 1 sa naturang listahan ang Osaka. Sumusunod ang Seoul sa South Korea, Kyoto, Dubai, Bangkok, Okinawa, Singapore, Nagoya, Tokyo at Hong Kong. Sa world ranking naman, nasa top 10 ang New York, Osaka, ang Seoul, Kyoto, Paris, London, Dubai, Bangkok, Rome at Okinawa. Magandang umaga, Pilipinas! 107 opisyal ng gobyerno ang isinasailalim ngayon sa lifestyle check ng Office of the Ombudsman. Talaga? 107 lang? Parang kukunti ito, Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, partikular na isinasailalim sa pagsisiyasat ang mga nagtatrabaho sa mga ahensyang kumukolekta ng kita para sa pamahalaan. Kabilangan niya sa mahigpit na binabantayan ay mga opisyal at nuwani ng Bureau of Customs at Land Transportation Office. Sinabi ni Remulla na patuloy silang nangangalap ng impormasyon at posibleng magdagdagan pa ang bilang ng mga opisyal na isa sa ilalim nila sa lifestyle check. Kasunod nito ng kautusan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno matapos mabunyag ang manoy katiwalian sa flood control project. Ayan. Dito mo naman mapupuri yung isang opisyal ng large taxpayer dyan sa Davao City. Abay, mantakin ho ninyo, ha? Ito kahit linggo nagtatrabaho. Kahit linggo. Ay, naku, maniwala ka, Engineer Ray Taladro. Linggo. Linggo niya pinapupunta ang isang taxpayer sa kanyang opisina sa Davao. Believe ka, no? Oo, linggo. Linggo, wala nang opisina niyan. Hindi, gusto niya lang magtrabaho kahit linggo. Doon ka bibilib, eh. Linggong-linggo. Sa kanya pa pupuntahin yung taxpayer. Siguro para wala nang ibang makarinig nung pag-uusapan nila. Galing ha? Oo. Tapos, wala pa nga final assessment. Wala pa nga. Ka-release pa lang nung letter of authority nung LA. Nung LOA. Ka-release pa lang. Na-weaponize na. Ayan. Kaya kawawang mga taxpayer to. Oo. Alam ho ninyo, ayaw ko maniwala doon sa mga intriga na sinasabing kaya daw namamayagpag pa rin yung mga dating opisyal na nakinabang na noon sa nakalipas na administrasyon, nagsiyama na, kasi daw meron silang retainer fee. Ano retainer fee? Papayag ba si Commissioner Charlito Mendoza sa mga retainer fee na yan? Hindi papayag yan. Pero Commissioner, ala naman hong nasibak eh. Wala kahit isang nasibak na nga promote pa nga. Yun hong mga sumabit, sila Boy Mansion, sila, yung may mga beachfront, may mga kung ano-anong mga, na-appoint pa nga na-promote pa, napaganda pa yung posisyon. Diba? Yung, yung Reyna ng Pasig, namamayagpag pa rin. Kaya ako, ayoko maniwala doon sa sinasabing may mga retainer fee para wag kang matanggal eh. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kaya lang ho, Commissioner, alahong nasibak eh. Alahong na nangyari sa balasahan nyo. Mukhang nandun pa rin ho't namamayagpag pa rin. Ayan ha. Baka naman gusto ng ombudsman, i-check din itong mga nagtatrabaho kahit linggo. Ayan. Pupurihin mo na nga sana eh. Linggong-linggo nagtatrabaho. Nag-o-overtime. Yun nga lang, doon nila papupuntahin yung taxpayer sa nung linggo. Ayan. Kagaling ha. Mapupuri mo. Ang sipag talaga. Oo. Linggo kung papuntahin sa opisina niya ang taxpayer. Kagaling. Magandang umaga, Pilipinas! Lord, bahala ka na sa kanila. 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Pilipinas. Ay, good morning kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Good morning po kay Justice Max De Leon, kay Justice Energito. Good morning ho sa inyo sa mga justices ho natin. Kay Justice Raul Villanueva, kanyang mama Sally. Good morning. Presyo ng karneng baboy sa retail market, walang paggalaw. Ilang hog raisers naman at mga pork producers nananawagang higpitan ang unsafe frozen meat. Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Teens. Good morning, Kuya Angel. Nananatiling matatag nga ang presyo ng karne ng baboy dito sa retail market sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, ito ay sa kabila na maraming mamimili ang mas tinatangkilik ang mga frozen meat product o imported pork dahil sa di hamak na abot kaya. Mabibili ang ilang karaniwang hiwa ng karneng baboy dito sa retail gaya ng kasim, pige, pork chop, special ribs at pata sa halagang 300 pesos hanggang 330 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo naman ng liempo ay nasa 440 pesos bawat kilo. Habang nanawagan naman ng mga hog raisers at pork producers sa pamahalaan na ibalik ang dating mas mataas na taripa sa imported na karneng baboy at higpitan ang pagbebenta ng karne upang maprotektahan ang lokal na industriya at kalusugan ng mga mimili. Apela ng mga ito, ibalik ang dating taripa mula sa kasalukuyang 15% at 25% upang mabawasan ang pagdagsa ng imported pork at maprotektahan din ang lokal na hog industry. Kaya ng mga ito, mahalagaan nila ang mahigpit na inspeksyon at tamang storage ng karne upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Nanawagan din sila sa mga mamimili na tangkilikin ang mga lokal na karneng baboy upang makatulong sa lokal na industriya kaysa sa frozen imported meats. Apedal din ng mga ito na ipagpatuloy ang pagbabakuna laban sa African swine fever. Matatandaan kamakailan lamang isinagawa ang Pork Producers Town Hall meeting solution. Kamakailan noong unang iginiit ng mga Pork Producers Federation of the Philippines, Agricultural Sector Alliance Party List at Philippine Pork Council Alliance ang pangangailangan na matugunan ang umano'y over-importation ng baboy. Ito, si Manila Girl, RH9, oo. Manila Girl, kumustang itlog? Oo, Kuya Angel. Magsa-10 piso na daw ang isang itlog Oo, mamaya nga bibisitahin natin ang Blumentritt. Ito bagsakan ito ng itlog dahil ito yung kilalang bagsakan ng itlog dito sa Maynila. Alamin natin yung presyo ng itlog. Pero sa huli nating monitoring netong mga nakaraang linggo ay pumapalo sa 6 pesos ang kada piraso ng itlog at yung kada tray naman, Kuya Angel, ay tumaas na ng 20 pesos. Pero iniuugnay yan ng mga vendor o supplier din mismo yung mga wholesale na nagsusupply ng itlog dahil yan sa tag-ulan at mababang supply. Pero mamaya, sa Blumentritt pupuntahan natin. Yun kasi mismo nga bagsakan at kilalang bagsakan ng itlog dito sa Maynila. Kasi 8 to 9 pesos na daw ang farm gate price ng itlog. Siyempre, tataas talaga yun. Sige, abangan natin. Bakit dyan ba sa retail ang daming nagbibenta din ng frozen meat? Oo, merong ilang mga frozen meat, pero yung kamakailan nga, Kuya Angel, ay may mga unsafe na frozen meat na nakumpiska, hindi lamang dito sa mga palengke sa Maynila, iba't ibang palengke. At bukod dyan, dahil nga itong pangambang ito, may mga ilang mga vendor na nangangamba dahil nga may mga ilan silang karne na hindi masyadong nabibili dahil mas gusto na ng mga mamimili yung mga frozen at dahil nga mas mura ito maging sa mga mall, Kuya Angel, yan ay mas tinatangkilik. Hindi, sa mga mall, walang problema. May refrigerator dun may refrigeration. Dyan sa palengke, wala naman refrigerator di ba? Pero meron din ilan na Kuya Angel, pero ito ay iba mga patago. Kayo yung pinapangamba ng mga local, mga haga racer at yung mga local industry ng mga baboy. Sige, maraming salamat, Tita Teens. Maraming salamat. Back to you, Kuya Angel. Alam mo ninyo, itong problema natin dun sa ASF, hindi matitigil yan Hindi matitigil. Unang-una, wala na namang bakuna. Wala pang bakuna para sa ASF, di ba? Hanggang ngayon, nasa experimental stage pa lang yung sinasabing bakuna. Ayan. So, wala pa. Pangalawa, wala tayong first border protocol. Yung first border protocol na dati itinayo dyan sa Bulacan, pinondohan, tinigil din naman, isinara din Kaya talagang labas-masok yung mga may sakit na karne, di ba?
Kailan ba tayo magmamalasakit sa ating mga magbababoy, sa ating mga magsasaka? Kaya kami kahit anong pambobola gawin nila, na kesyo may mga incentives na ganito, bumalik ka sa pagbababoy, neck nyo, di ba? Utuin yung lelang yung panot. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Angel Angelo Palmones. 10 minuto na lamang bago po mag-isis na umaga. Dr. Flor Tesoro, good morning. Nananakit na ba yung kasukasuan, nagkakarinkle, sumihina na bang kalamnan, epekto ng ating pagtanda? Ipinakikilala pong Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, pampalakas ng muscles, yung HMB, pampalakas ng muscles, at glucosagreen para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawin ng galaw at sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang pong Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Professor Andy Pereira, good morning. Ingat po kayo ha. Lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.65 per dollar kahapon, araw ho ng Miyerkules. Mas malakas ito kaysa sa 61.73 per dollar na naitala noong Martes. Pero mukhang malabo nang bumaba sa 60 level uli. Ano ha? Sa kabila ng pagpapatuloy na banta sa krisis sa enerhiya, nagdesisyon ang pamahalaan ibenta ang natitirang supply ng LPG na binili nito bilang emergency supply. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mataas ang gastusin sa pag-iimbak ng LPG kaya't mas makabubuting ibenta na lang ito. Ayon sa ahensya, posibleng maibenta ang LPG ng 60 pesos per kilo o nasa 660 per 11 kilogram na tangke. Una nang bumili ang gobyerno ng 21,000 metric tons ng LPG dahil sa pangambang magkaroon ng kakapusan ng supply bunsod ng tensyon sa Middle East. Tiniyak naman ng DOE na sapat ang LPG supply ng bansa para sa mahigit 34 na araw at hindi pa muna bibili ng panibagong stock ang gobyerno. Ayun na. Kaya sa mga probinsya, ang ginagawa nila, lumalakas na uli ang uling. Ayan ha. Marami na uli ang nag-uuling. Ang delikado lang dito, malamang makalbo na naman ho ang mga bundok natin sa dami ho ng mga namumutol ng kahoy para gawing uling. Ayun ho ang problema. Kaya kahit anong effort na gawin natin para maibalik ho ang sigla ng bundok, kung ang dami hong mga stakeholder ang patuloy namang puputol ng puno, di ba? Para gawing panggatong o gawing uling, wala din ho. Kaya nga sinasabi ni Speaker di ba? Buhayin natin ang Sierra Madre, Speaker. Ang pinakamainam na solusyon, palawakin muna natin ang pagtatanim ng kawayan. Magandang umaga, Pilipinas! Para merong economic buffer zone. Diba? Sa halip na kalbuhin nila yung bundok, sa halip na putulin ang puno ng mga stakeholders, ang puputulin muna nila, ang i-harvest muna nila yung kawayan. Ilan sa bagong Black Hawk helicopter tutulong naman sa West Philippine Sea Operations. Detalye ng balita mula kay Edniel Parang sa RH52. Edniel. Kuya Angel, ipapadala sa Palawan ang ilan sa mga bagong biling S-70I Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Ayon kay Major General Alvin Hate, Chief of Air Staff ng Hukbo, magsasagawa mga ito ng patrol mission sa western frontier ng bansa. Ngunit aminado si General Hate na may limitasyon ng Black Hawk pagdating sa endurance, kaya maaaring hindi ito umabot sa mas malalayong isla sa West Philippine Sea. Ginawa ng opisyal ng pahayag matapos tanggapin ng PAF ang 7 bagong units mula Polish Company, the PGL Milik, na kumumpleto naman sa 32 chapters ng Horizon 2 na AFP Modernization Program. Pakinggan natin na General. We will be doing patrol missions, but of course because of its limitation in terms of endurance, so we will only fly within the vicinity of Palawan. Dahil sa acquisition, 47 na ang S-70I Black Hawk na nasa fleet ng Philippine Air Force na ngayon ay tinuturing ng pinakamalaking operator nito sa buong mundo. Sa kapasidad na 16 to 20 persons at 4-blade rotor system, kaya ng Black Hawk ang multi-role operations, pang-humanitarian assistance, disaster response, medical evacuation, personal transport at iba pang critical na misyon. Ako si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas.
una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Daniel. Posibleng ipatawag mismo ng Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Lachica para tumestigo sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na ilang beses mabanggit ang pangalan ni Lachica kaugnay ng paggamit at paglabas ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mistulang missing link si Lachica sa mga testimonya at makatutulong ang kanyang pagharap para maliwanagan sila sa mga usapin. Sinabi naman ng presiding officer na si Senator Chis Isgonero, hindi maaaring pilitin ang prosekusyon o ang depensa na kunin si Lachica bilang kanilang witness. Ang prosekusyon siguro ayaw kunin si Lachica dahil baka magpahayag ito ng hindi paborable sa kanilang mga narrative. Pero matapos na maipresenta ng magkabilang panig ang kanilang ebidensya, maaaring mismong ang impeachment court ang magpatawag na kay Lachica bilang testigo. Nauna nang lumabas sa testimonya na si Lachica umano ang nagpapatupad ng ilang confidential activities kahit hindi naman siya empleyado ng OBP. Pero nagsalita na rin si Colonel Lachica at sabi niya, anytime, anywhere, nakaredy siyang humarap para magbigay din ng kanyang paliwanag o ng kanyang mga testimonya kaugnay ng paggamit ng pondo, sabi niya, within the proper parameters. Kasi nga, confidential and intelligence operation ho yung pinag-uusapan. Iginit naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi dapat gamitin ang mga pampublikong sasakyan bilang lugar para sa pangangaral o pagpapalaganap ng pananampalataya. Sa panayam ng 2x2 sa radyo natin, sinabi ni Lopez na bagamat kinikilala at nirerespeto ang pananampalataya ng bawat isa, dapat pa rin isaalang-alang ang kapakanan at sitwasyon ng ibang mga pasahero. Pero higit ng kalihim, mahigpit na ipinagbabawal ang pangangaral sa loob ng eroplano, alinsunod sa umiiral na batas sa aviation at maaaring humarap sa multa ang mga lalabag dito. Ginawa ni Lopez ang pahayag kasunod ng isang viral video na makikitang isang babae ang nangangaral sa iba't ibang uri ng pampublikong transportasyon na umani naman ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Anyari? Sa MRT3 po, bawal po talaga yan kasi bawal po nga talaga magsalita, mag-usap. Alam mo, we maintain proper decorum po sa MRT3. Sa bus po, walang specific law that governs it. At pero maaari naman po kung ipipilit natin, kung merong na-iskandalong tao sa paggagawa ng pagpipreach, na mga ganon, baka pumasok pa yan sa alarm scandal. Ang sinasabi lang natin dito, Kuya Tunying, talaga we admire naman yung zealousness ng mga taong may pananampalataya, pero hindi po naaangkop yung mga pampublikong sasakyan. At saka respeto natin yung mga gustong maging tahimik yung kanilang biyahe. Nagkaroon ng complete meniscus tear o napunit ang bahagi ng kaliwang tuhod ni Senator Jingo Estrada batay sa pagsusuri ng Cardo Santos Medical Center. Isinugod sa ospital ang senador makaraang lumagotok ang kanyang tuhod mula sa pagkakaupo sa kanyang pitan sa New Quezon City Jail. Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Siquia, bukod sa bagong sakit na osteoarthritis na naunang ininda ni Estrada sa kanyang kanang tuhod. Sinabi ng eksperto, kailangang operahan ang parehong karamdaman pero sa ngayon ay binibigyan muna nila ng pain reliever at knee support si Senator Jinggoy. Nang kamustahin naman si Estrada bago ibalik sa BJMP, sinabi nito na 9.5/100 ang kanyang nararamdamang sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 sa Taysias Balita. Susunod na po sa ilang saglit. Kuya Angel po si Angelo Palomones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Muli ang ating paalala, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Khalil Gibran. Ang sabi niya, if you reveal your secrets to the wind, you should not blame the wind for revealing them to the trees. Ibig sabihin,
kung meron ho kayong sikreto, confidential information, huwag niyong pagkakalat yan dahil malamang yan ay magpahamak at kumalat din, at mapahamak yung mga dapat na sangkot doon sa confidential information. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 1 minuto na lamang, ASS na umaga.